Tiniyak ngayon ng pamunuan ng DILG na maipoproseso muna dito sa Pilipinas itong Russian vlogger, itong sinasabing si Vitaly Surodovetsky dito sa ating bansa. Yan ay matapos yung mga ginawa nitong mga prank content sa marami nating mga kababayan na kung saan ay may tuturing daw ng DILG na tila walang galang at pambabastos sa sarili nating bayan sa mga Pilipino. Nan-trip ng gwardiya sa BGC Taguig, inagawang sombrero at itinakbo, nanakot ng ilang tao, nagmaneho ng tricycle at nakabangga at marami pang iba yan. Yan ang mga ginawa lamang nitong nakaraang linggo sa iba't ibang bahagi ng bansa ng Russian vlogger na si Vitaly Dorovetsky. Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat mga kapatid, mga kababayan at mga araw na ito pag-usapan natin ay viral na foreigner. Russian to. Ang pangalan nito, Vitaly or Vitaly. Nag-viral ito doon sa ginawa niyang content sa BGC. BGC is Bonifacio Global City, Taguig. Pinagbabastos niya yung mga kababayan natin doon. Pero may kalalagyan nito. Pero bago yan, syempre, bati muna tayo ng isa. Magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin, mga boss natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang gabi po sa inyo lahat dyan. Kamusta na po kayo at maraming salamat sa suporta ninyo. Nandito na naman ang inyong lingkod, Boss Rick. Kagaya ng sinabi ko, pag-usapan natin tungkol kay Vitaly o Vitaly Surodovetsky. Hirap ng apelyido nito. Russian vlogger ito na nambastos nga doon sa mga lalo na mga security guard pa naman ang binastos niya, tsaka siyempre mga kababaihan. Kaya bago tayo gumawa ng reaksyon, panoorin natin ang sabay-sabay ang video na ito. Matapos reklamo ng pangaharas ng mga Pinoy at manggulo silang lugar sa Pilipinas, hindi muna isasailalim sa deportation ang Russian vlogger. Dahil po pananagutin pa ito sa kanyang mga nagawang kasalanan. At tiniyak naman po ng Department of Interior and Local Government o DILG na patong-patong na kaso po ang kahaharapin ng Russian vlogger na mananatiling nakadetine sa Bureau of Immigration. Siniguro rin ng pamahalaan na hindi magkakaroon ng special treatment ang nasabing vlogger. Kunin natin ang live report ni Erlo Bringas. Erlo. Alex, tiniyak ngayon ng pamunuan ng DILG na maipoproseso muna dito sa Pilipinas itong Russian vlogger, itong sinasabing si Vitaly Surodovetsky dito sa ating bansa. Yan ay matapos yung mga ginawa nitong mga prank content sa marami nating mga kababayan na kung saan ay may tuturing daw ng DILG na tila walang galang at pambabastos sa sarili nating bayan sa mga Pilipino. Nan-trip ng gwardiya sa BGC Taguig, inagawang sombrero at itinakbo, nanakot ng ilang tao, nagmaneho ng tricycle at nakabangga at marami pang iba yan. Yan ang mga ginawa lamang nitong nakaraang linggo sa iba't ibang bahagi ng bansa ng Russian vlogger na si Vitaly Dorovetsky. Nang dahil dyan, inaresto ng PNP-CIDG o Criminal Investigation and Detection Group si Vitaly dahil sa kabi-kabilang reklamo na natanggap laban sa kanya. Kanina, ipinesenta muli sa media si Vitaly ng DILG. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, sisiguraduhin daw ng ahensya na mananagot muna sa batas ng bansa bago isa ilalim sa deportation itong si Vitaly pabalik ng kanilang bansa. Vitaly engaged in multiple disruptive and inappropriate acts, including attempting to kiss and grab him, trying to seize his service firearm, taking videos of him without consent. Also, in Vitaly's latest video in BGC, nakita siyang sumasakay ng patrol motorcycle na walang abiso, tinakot at ininsulto ang isang kababaihan na Pilipina. Ayon pa kay Remulla, may tuturing ng walang galang at respeto sa umiiral na batas ng Pilipinas at misulan pang nangahamak ang pinaggagawa raw ni Vitaly sa mga Pilipino para gawin itong content sa kanyang social media. Dahil dyan mananatili sa Bureau of Immigration si Vitaly habang pinaproseso ang kanyang kaso. Tiniyak naman ng DILG na wala magiging special treatment kay Vitaly. Mang acts na chinarge siya
ay ipafile sa Taguig, di ba? Sa Taguig, Corporation. Ipafile na siya ng Bureau of Immigration as an undesirable alien. Ngayon, mag-uusap pa ang Bureau of Immigration at CIDG ukol sa proseso nito. Pero sa aking paningin, at ito'y akin lamang, hindi ito'y batas sinasabi ko, ay doon muna siya mananatili sa Bureau of Immigration Detention Facility sa Muntinlupa habang siya ay nag-iintay na paglitis sa kanya dito. Hindi po namin siya i-deport. Mananagot siya sa batas dito sa Pilipinas. Tapos na po ang mga dayuhan, nakala nila kaya nilang napastangin ang mga Pilipino. Ito'y ehemplo na seryoso tayo na sa sariling bayan natin, hindi tayo magpapabasa sa kanila. Okay. Sa mismong detention facility ng Bureau of Immigration nakatakdang edetine si Vitali habang nagpapatuloy ang paglilitis sa kanyang mga kaso. Idadaan din nila sa tamang proseso ang pag-inquest at pagsasampa ng kaso laban dito at kung anong ginagawang trato sa normal na inmate, ganun din ang gagawin sa kanya. Dahil sa nangyari na yan, nagbabala naman ang pamunuan ng DILG sa iba pang foreign vloggers na magtutugo pa sa bansa o kasalukuyang nasa bansa na magkaroon ng paggalang sa batas na umiiral ng bansa at huwag gumawa ng mga content na makakasama sa ibang tao. Tao ay ginagalang. Hindi natin ginagamit yan na pagtawanan para pagkakitaan. Ang nangyayari dito kay Vitali ay magbablog siya ng kabastusan, magbablog siya ng harassment, kukuha siya ng maraming views at pagkakitaan niya. Ayun ang pinakamasakit yan. Niloloko tayo para pagkakitaan gamit ang social media. Ngayon, babalato sa lahat ng mga gustong ganito pang gawin. Huhulihin namin kayo. Hindi kayo papayag na basusin niyo ang mga Pilipino. Samantala, Alex, kanina sa press briefing hindi na tayo nakakuha ng pagkakataon para makapanayam itong si Vitali dahil sabi niya Secretary John Vic Remulla ay doon na lamang sa inquest proceeding sasagutin nitong mismong Russian vlogger yung mga katanungan. At kanina nga, Alex, ay habang nagsasagawa ng press con ay tila may mga pinagsasabi pa nga ito si Vitali sa likod ni Secretary John Vic Remulla na siyang ikanainis ng kalihim din kanina at tiniyak din ng DILG, Alex, na magtutuloy-tuloy yung proseso laban dito kay Vitali. Wala silang ibinigay na time frame kung hanggang kailan lilitisin yung kanyang kaso. Hanggat may mga kaso pa ay mananatili siya dito sa ating bansa, Alex. Okay, Erlo, sinerch ko sa social media, no? Yung kanyang Facebook page, meron siyang 7.6 million followers. Ang kanyang TikTok ay merong 9.3 million likes with 347,000 followers. Sa Instagram, meron siyang 758,000 followers. So ganun kadami ang sumusubaybay sa kanya. Ang tanong, Erlo, meron bang kailingan ng ating pamalaan na dahil napapahiya ang ating mga kapwa Pilipino sa kanyang pinagagagawa, pwede bang burahin yung mga post niya? Well, sabi ng ni Secretary Remulla kanina, Alex, nung off the camera na natin na kausap, no, ay baka isa rin yan sa kanilang titignan na makipag-ugnayan sa mga pamunuan ng social media sites dahil nga sa medyo kung titignan natin to kahihiyan para sa ating mga kababayan, sa ating para mga Pilipino itong ginawa nitong Russian vlogger. Pero magagawin for the meantime ay yung munang mga kaso ang didinigin laban dito kay Vitali. At kanina nga pala, Alex, no, napag-alaman din ng DILG na yung mga cameraman nito ni Vitali doon sa kanyang mga vlogs ay mga Pilipino. Isa rin sa mga iimbestigahan yan ng DILG ay papatawag din yung mga ito at magiging sila ay kakasuhan din ng criminal charges kaugnay nga ng nangyari na ito. At may nadiskubre pa na isa, Alex, dati ay meron daw itong kasalukuyang kaso rin na meron persona nung grata na siya doon sa kanyang sa isang lugar sa kanyang bansa dahil sa pinaggagawa nitong mga content na nakakasama din sa ibang tao, Alex. Okay, siguro panghuli, Erlo, dahil ito ay isang banyaga, pero sa kanyang pinagagagawa ay, yun nga, pagpapahiya sa ilan nating mga kababayan
Pero may ilan rin tayo mga Pilipinong gumagawa ng ganitong kahalintulad rin ng pagpapahiya sa ilan nating mga kababayan na nagpa-prank. Anong kaibahan sa isang banyaga at sa isang Pilipino? Well, Alex, ang sabi ni Secretary Remulla ay ito kasing ginawa nito ni Vitali. Talagang kung sabihin nga natin yung word, medyo below the ground yung ginagawa niya nga pumamahiya sa ating mga kababayan. Yung sa ibang mga vloggers kasi lalo na yung mga Pilipino, the usual na thing na prank o yung parang kumbaga manggugulat, something like that, yung mga ginagawa lang naman nung karamihan sa kanila. Pero nagbabala rin sila, syempre, bukod sa mga foreign vloggers na sa local vloggers dito sa ating bansa na wag din gumawa ng mga content na maaring makasama sa mga tao dahil hindi raw yun palalagpasin din ng kinaukulan at posibleng maharap din yung mga gagawa niyan sa mga kaso, Alex. Ayun, at least nagkaroon tayo ng eye-opener dito na babala na rin para sa ilan nating mga vloggers na sana yung makabuluhan lang na mga content ang pinaglalagay ninyo sa inyong mga post, di ba? Tama ba ko, Erlo? Yes, Alex, sabi nga ni Secretary Remulla, pwede namang gumawa ng ibang mga content, no? Katulad na lamang nung pwede ka magluto, content mo sa pagmumotor or paggawa ng sasakyan, something like that. So, yun yung mga maaari pang may matutunan yung mga makakapanood nung kanilang mga content. Hindi yung mga ganito na hindi naman lahat ng tao gugustuhin na matuwa doon sa ginagawa nila na maituturing na nga ng DILG na kawalan na ng respeto, lalo na dito pa ginagawa sa mismong lupain ng ating bansa, Alex. Ayun, yung si Erlo Bringas, ang ganda ng mga post niya, na yung kanya mga nilalagay sa kanyang content sa kanyang Facebook page. Follow niyo po si Erlo Bringas sa kanyang FB page. Maraming salamat sa iyo, Erlo Bringas. Di ba? Sa napanood natin, talagang bastos itong Vitali na ito. Zero Dubitsky pala. Ang hirap banggitin kasi ng pangalang apelyido nito kasi Russian. Pero, gano'n pa man, yan ang sinasabi namin dito. Yan ang napala mo. Siyempre may batas kami rito, hindi pwede yan, hindi basta-basta yung ginawa mo. Kung napansin niyo, di ba, yung security, ito rin ang isang problema sa atin dito sa Pilipinas. Sobrang bait natin pagka foreigner na ang nakaharap natin. Nakita niyo naman, yung enforcer doon ng security guard, naka-security guard uniform pero enforcer yan. Kinuha na yung motor niya. Walang ginawa, di ba? Subukan mong kunin, Pilipino ka, subukan mong kunin. Baka mamaya mabaril ka pa. Yan ang sinasabi natin dito. Huwag naman masyadong ganon. Porque ba't foreigner yan? Pwede nyo ang ano yan eh. O, di ba? Ang hirap kasi sa atin. Hindi ko sinisisi, gwardiya ha. Ano lang to sa akin, opinion ko lang ito. Maraming ganun eh. Pagka foreigner ng kaharap ng mga gwardiya natin, wala na. Kasi nga, masyado tayo mabait. Dapat, mali na yung ginawa niya eh. Motorcycle service patrol mo, kinuha na sa'yo harap-harapan na walang paalam. O, yun naman kasi ang content niya, pero hindi mo naman alam na content niya lang yun eh, di ba? Oo, isa rin itong mga cameraman ng mga Pilipino. Buti nga sa inyo. Sana makasuhan din kayo, kagaya ng sinabi dyan. Ginagamit lang kayo para lukuhin ang kapwa ninyong Pilipino. Video pa more! Pilipino! Kampi pa more! Sa mga amo ninyo. Bastos na nga yung amo ninyo, pumapayag pa kayo. Ako, nagkaroon din ako ng foreigner, ng mga employer ko. Pag bastos talagang, hindi po pwede yan. Karamihan sa kanila bastos. Huwag tayo papayag ng Pilipino. Tayo na mismo. Hindi po pwede yan. Babastusin nila yung kapwa natin Pilipino dahil lang sa kanila, dahil lang sa pera. Huwag ganon. Kasi kung walang nagbibideo doon na Pilipino, malamang baka gulpihin yun ng gwardiya doon. May palibasa kasi Pilipino yung nagbibideo ron, so ang gwardiya, sa sobrang bait, pinabayaan niya lang kunin yung motor niya. Pero yung isang gwardiya, kinuha pa yung sombrero, di ba? Napansin niyo? Tinakbo. Ano lang to sa akin, opinion ko lang ito. Kasi kung nagkataon na ginawa niya yun sa kakilala kong gwardiya, may kilala kong gwardiya eh. Kung nagkataon na yung gwardiya na yun, ang biniro niya ng ganun, baka, nako, shotgun pa man din ang hawak niya. Huwag, kayo din mga dayuhan, huwag kayong ano dito. Ang yayabang ninyo, akala nyo kung sino na kayo rito. Kami, Pilipino, mababait kami. Pero pagka niloloko nyo kami, pagka ginawan nyo kami ng kalokohan at binastos nyo na yung aming pagkatao rito sa mismong bayan namin, mismong bansa namin, dito nyo kami yuyurakan, ay kalalagyan kayo. Ayan yan, ang nangyayari sa inyo ngayon. Vitali or Vitali. Ang sarap mong itali eh. Hinamon ka na ni Kiko Matos. Kiko Matos, hinamon ka na. Sa cage kayo magkita. Mayroon pang humamon sa iyo isa. MMA fighter din. O, magkita raw kayo sa cage. Ang problema, sa kulungan ka. Sa kulungan ka. Sa kulungan ng bagsak mo. Hindi ka na makapunta sa cage. O, pagkatapos naman siguro ng ano mo. Ang yabang mo pa, buti nga may isang Amerikano na nagmagandang loob, pinaglaban ng karapatan ng Pilipino. Nung nag-live siya, pinuntahan talaga siya ng Amerikano na yun. Kodo sa'yo, sir. Foreigner din ito. American.
Kinumpronta siya, bakit niya ginawa yon? Bastos kung sumagot. Kasi yung mga videos niya, mga bastos talaga eh. Yung Pilipina, nakita ninyo si ate doon? Yung bigla niyang halikan na nakatalikod? Kung hindi ba naman bastos? At saka yung cameraman dapat eh. Yung cameraman talaga dapat kasuhan ito na Pinoy. Papahamak yung kapwa niya dahil lang sa pera. With that, kagaya ng sinasabi natin dito, mag-iingat tayong lahat. Huwag lang sa mga taong kagaya nito.